Alam mo ba na ang bigote ni Goldie Roger ay hindi talaga bigote? Ang balak talaga sana ni Oda ay gawin itong mahabang buhok sa ilong. What? Isa lang yan sa 30 secrets na pag-uusapan natin ngayon at sa panghuli, i-reveal ko sa inyo ang nag-iisang fan na nakakaalam sa totoong ending ng One Piece. Going back kay Roger, alam mo ba na ang kanyang famous execution ay inspired sa isang French pirate na si Oliver Levasseur? Tulad kay Roger, bago siya patayin, sinabi niya nga na nag-iwan din siya ng isang great treasure na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Wait, so totoo pala ang One Piece? Oh my goodness! Na-imagine mo din ba kung hindi kasama si Zoro sa Straw Hat Pirates? Well, sa early concept ni Oda, si Zoro ay kasama dapat ng Baggy Pirates. Ang balak talaga ni Oda noong una ay gawing bodyguard si Zoro kay Baggy. Alam mo din ba na ang pangalan talaga ni Sanji ay Naruto? Yes, konektado nga ito sa design ng kilay niya sa Japanese fish cake na tinatawag na Naruto. Pero pinalitan nga ito ni Oda dahil sa naging successful ang shonen series ni Kishimoto na Naruto para hindi malito yung mga tao. Speaking kay Sanji, alam natin na ito ang kanyang favorite na lighter. Pero ang hindi alam ng karamihan ay nirecreate nga ito sa totoong buhay sa isang luxury brand na tinatawag na DuPont, kung saan nasold out ka agad despite sa mamahaling presyo nito na $2,000. Guys, makakabili na ako ng lupa sa ganyang pera. Napansin mo din ba kung bakit konektado lagi ang number 56 kay Luffy? Well, actually, may meaning ito. Ang number 5 ay mababasa sa Japanese na Go at ang number 6 naman ay Mo. At kung pagsasamahin mo, ito ay magiging Gomu o Gomu Gomu no Mi, which is ang tawag sa devil fruit ni Luffy. Marami ding fans ang nagsasabi na dahil dito, ang final bounty ni Luffy ay magiging 5.6 billion berries. Ang bounty nga ni Roger ay 5.5 billion berries. Kaya ang malagpasan ito ni Luffy would make sense. Alam mo din ba na ang character design ng mga admirals ay based sa mga Japanese actors? Si Aokiji nga ay based kay Yusaka Matsuda. Si Kizaru kay Kuni Tanaka. Si Akainu ay kay Bunta Sugarawa. Pati rin ang mga Neo Admiral. Si Fujitora ay based kay Shintaro Katsu. At si Green Ball ay based kay Yoshio Harada, also known as Big Sword. Napansin mo din ba ang tattoo sa braso ni Ace? Hindi talaga ito wrong spelling. Ang meaning ng letter A ay Ace. Ang letter S naman na may guhit ay tumutukoy kay Sabo na inakala niyang matagal ng patay. Ang letter C naman ay nagkakahulugang Crybaby na tumutukoy kay Luffy. At panghuli, ang letter E na nagkakahulugang Edward Newgate, which is ang totoong pangalan ni Whitebeard. Speaking kay Whitebeard, alam mo ba na may meaning ang kanyang pangalan? Nabanggit nga natin na ang kanyang full name ay Edward Newgate at si Blackbeard naman ay Marshall D. Teach. Kung pagsasamahin natin ang first name ni Whitebeard at last name ni Blackbeard, ito ay magiging Edward Teach, which is ang totoong pangalan ng Blackbeard in real life. No wonder ginawa sila ni Oda na isa sa mga pinakamalakas na karakter sa One Piece since pinangalanan nga sila sa legendary pirates sa totoong buhay. Paramihan din sa early concept design ni Oda ay magkaiba sa final design. Tulad na lang ni Chopper kung saan ang original design niya sana ay isang malaking zebra reindeer na mahilig magsigarilyo, which is unhealthy para sa isang doktor. Ang original design din ni Kuma ay parang isang pirate cyberpunk at kung napansin mo may ship wheel ang kanyang ulo na magkatulad sa design ni Golden Lion Shiki. Hindi lang yan, pati rin sa Gecko Moria na isang malaking vampire. Ang original design niya talaga isang pare na may split personality, which is interesting para sa akin dahil sa mysterious vibe nito. Naalala niyo din ba si Enel sa Skypiea? Actually, based siya sa isang sikat na rapper na si Eminem. Sinabi nga ni Oda na fan talaga siya ni Eminem. Kaya inintroduce ni Oda sa Enel noong 2002 kung saan ang pinaka-peak sa karir ni Eminem. Hindi lang yan ang mga real-life references sa One Piece. Kasi ang Water 7 ay inspired sa Venice, Italy. At kung maalala niyo sa Water 7, nagkakaroon nga ito ng malaking pagbaha na tinatawag na Aqua Laguna. At based nga ito sa Venice kung saan tumataas ang sea level sa lugar. Pati rin ang Dressrosa Island kung saan inspired ito sa Spain. Even ang history ng Spain ay magkatulad din sa Dressrosa. Kasi ang last name nga ni Doflamingo ay Don Quixote kung saan based sa title sa pinakasikat na novel sa Spain. Naalala niyo din ba ang Impel Down Prison? Well actually, based din ito sa California, ang sikat na Alcatraz Prison Island. Speaking of real life, alam mo ba na ang Straw Hat Pirates ay galing sa iba't ibang bansa? Well, nireveal nga ni Oda na kung sa totoong buhay, si Luffy ay magiging Brazilian, si Zoro ay Japanese, si Nami ay Swedish, si Usopp ay African, at si Sanji naman ay French. Also, alam mo ba na si Usopp at Robin ang tagakupit ng buhok sa lahat ng crew member ng Straw Hat? Fun fact, alam mo din ba na ang ilong ni Usopp ay mas mahaba sa ilong ni Kaku? Speaking kay Usopp, ang birthday niya nga ay April 1, kung saan ang April Fool's Day. At tugma nga ito kay Usopp considering na magaling siya magsinungaling.
Moving on, si Big Mom ay mayroong 43 na asawa, 46 na anak na lalaki at 39 na anak na babae. Although namatay nga ang kanyang dalawang anak na si Moscata at Opera. Fun fact, 42 years straight nanganganak si Big Mom. Kaya pala tinawag siya ni Oda na Big Mom. Naalala niyo din ba si Muzo at Kiwi? O mas kilalang Square Sisters dahil sa kanilang buhok? Alam mo ba na hindi talaga sila kambal? Yes, magkaiba nga yung birthday nila which is hindi alam ng karamihan. Napansin nyo din ba ang dalawang babae na kasama ni Blackbird? Ang tawag sa kanila ay si Tori at Maki. At kung pagsasamahin mo, ito ay magiging Tori Maki. Sa Japanese, ang meaning nito ay gold digger. Fun nga talaga ni Oda si Eminem. Anyways, napansin mo din ba itong panda sa mga background episodes? Actually, isa siyang joke character. Ginawa nga siya ni Oda at first para sa isang competition. And then, nag-decide siya na ilagay ito sa mga random manga panels. Hindi lang si Panda Man, kundi pati na rin si Sam, ang lasinggero na bigla-bigla na lang natin makikita sa mga random scenes. Pero ang pinaka-interesting ay itong si Minatomo, isang background character din kung saan inayos niya nga ang pintuan matapos itong sirain ni Higuma. Alam din nating lahat na ang first appearance ni Sabo ay nung nagkita sila ni Luffy sa episode 663. Pero alam mo ba na matagal nang ni-reveal ni Oda si Sabo? Nung papatayin nga sana ni Buggy si Luffy sa Logo Town, may makikita tayong isang character na naka-black suit and hat na similar kay Sabo. At the fact na andoon si Dragon, ang leader ng Revolutionary Army, would make sense na si Sabo nga ito. Alam mo din ba na sinisingit ni Oda ang kanyang pangalan sa anime? Sa Barate, makikita mo nga ang pangalan ni Oda sa salamin na ito. At hindi lang yan. Kasi nung time na naghahanap si namin ng libro sa isang episode, mapapansin mo ang librong ito kung saan nakasulat ang full name ni Oda. Pero hindi lang yan yung sinisingit ni Oda. Kasi nung patapos na nga ang last chapter ng Naruto, nag-decide siya na isingit si Naruto as a tribute sa manga panel na ito. Mapapansin nga natin na kumakain si Luffy sa favorite ramen ni Naruto, habang si Naruto naman ay kumakain sa favorite food ni Luffy. At sa likod may sign na nakasulat na "Thank you for your hard work, Naruto." At nung nalaman nga ito ni Kishimoto, ang author ng Naruto, nag-decide din siya na ilagay sa last chapter ng manga ang logo ng Straw Hats. Originally, ang plano talaga ni Oda ay matapos ang One Piece within 5 years na ang main antagonist ay ang mga emperors. Pero na-extend nga ito mostly dahil sa paggawa niya sa Warlords of the Sea. At sinabi din ni Oda na nag-enjoy siya sa paggawa ng One Piece kaya nag-decide siya na ipagpatuloy ito hanggang sa hinaharap. Pero napansin mo din ba kung bakit walang character sa One Piece na may eye patch? Which is napaka-ironic kasi mostly sa mga totoong pirata, nagsusuot sila ng mga eye patch. Well, back in 2007, sinabi nga ni Oda na sa final arc ng One Piece, magkakaroon ng isang character na may eye patch at magpapakita ito na malapit na ang ending ng series. Speaking of ending, ito na ang pinaka-inaabangan ng lahat. Alam mo ba na may nag-iisang fan na nakakaalam sa totoong ending ng One Piece? Siya nga si Hinata Fujinami. Isang bata sa Japan na may lung cancer. Humingi siya ng tulong sa Make-A-Wish Foundation kung saan hiniling niya na malaman ang ending ng One Piece bago siya pumanaw. Pumayag nga si Oda nito at binisita niya yung bata in private at nireveal niya kung paano magtatapos ang One Piece. Pero alam mo ba na maraming binago sa One Piece bago i-release ito sa anime? Panoorin mo ang video na ito at siguradong magugulat ka sa mga binago sa One Piece.